Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga So parang sinasabi ko yung Lynette, nagsisinungaling si Annalyn. Sa tingin mo, kaya niyang gawin yun? Naguguluhan na nga ngayon itong si Lynette dahil sa mga sinasabi ni Giselle tungkol sa inakala ni Lynette na baka nagsisinungaling daw itong si Annalyn. At dito naman na sinabi ni Giselle kay Lynette na papaano daw gawin at kaya bang gawin daw ni Annalyn na sa tingin ni Lynette na nagsisinungaling ito. Paano nga ba kapag lalabas daw ang tunay na ugali ni Carlos kapag naikasal na nga silang dalawa dito ni Lynette? At dito nga, nakapag-isip-isip itong si Lynette na baka tama itong mga sinasabi ni Giselle sa kanya. At maya-maya nga, gusto sanang kausapin ni Lynette itong si Carlos. At sakto naman ang pagdating dito ni Lynette sa opisina ni Carlos ay naroon nga itong si Annalyn. At dito nga narinig mismo ni Lynette nang sabihin ni Carlos na ilang araw na lamang ay magiging Mrs. Benetes na nga daw ang ina ni Annalyn. At wala nang araw magagawa pa itong si Annalyn dahil nagawa na ngang sirain ni Carlos ang samahan ng mag-ina. At mas pinapaniwalaan ni Lynette itong si Carlos kaysa kanyang anak na si Annalyn. Dahil dito, magkaroon ng pag-aalinlangan itong si Lynette na ituloy ang kanyang pagpapakasal dito kay Carlos. Paano nga ba kapag pagsisihan niya sa bandang huli na hindi niya pinapaniwalaan itong kanyang anak, na mas pinili niya paniwalaan itong si Carlos? Samantala, gusto namang makumpirma ni RJ kung sino nga ba ang pumukpok sa kanyang ulo. Kaya agad nagpapaimbestiga itong si RJ at pinuntahan ulit ang lugar kung saan nangyari itong aksidente. At dito pinapacheck ni RJ itong CCTV footage at hindi nga nagkamali ang mga ito dahil nakita nga dito sa CCTV footage bago ibaba ni Doc Carlos itong hood na nakasuot sa kanyang ulo. At dito nakitang-kita na si Carlos nga talaga ang nakasuot ng jacket na iyon. At mapapatunayan naman ngayon ni RJ na hindi nagsisinungaling itong kanyang anak na si Annalyn. Nagsasabi ito ng totoo na tama nga ang kutob dito ni Annalyn na may kinalaman nga itong si Carlos sa nangyaring ang pamumukpok dito kay RJ. Buti na lamang daw ay tumating itong si Annalyn, kung hindi, baka napuruhan na ni Carlos na sirain itong si RJ. Dagdag pa dito itong si Michael dahil masyadong sinusulsula ni Michael itong si Carlos dahil sa kanyang galit noon kay RJ na nagawang umatras ni Lynette sa proposal dito ni Michael dahil mas pinili itong si RJ. At ngayon nga ay pumapapil naman itong si Michael kay Carlos nang sa ganon masira ang samahan ni Carlos at dito nga ni RJ. Sa kabilang banda, humingi nga ng tulong itong mga kaibigan ni Annalyn na sila Nars, Karen at Evan na baka pwedeng kausapin itong si Carlos na bigyan sila ng trabaho dito sa streets. At ito na nga, sinubukan kausapin ni Annalyn itong si Carlos na baka may bakante pa. Subalit ay tinatanggi ngayon ni Carlos na hindi na nga raw sila hiring dahil pinipersonal na nga ngayon ni Carlos itong si Annalyn na pati itong kanyang mga kaibigan ay hindi pwedeng tulungan ni Carlos dahil sa nagawa nito na mapagbintangan itong si Carlos na pumukpok dito sa ulo ni RJ. Kaya hindi na rin mapigilan ni Annalyn ang kanyang sarili na sagot-sagutin na naman itong si Carlos dahil hindi pa nagkakamali ang kutob dito ni Annalyn na may kinalaman nga itong si Carlos sa nangyaring pamumukpok sa ulo ni RJ. At dito nga naghahamon itong si Carlos kay Annalyn. Dahil dito, mas titindi na hindi talaga makampante ang loob ni Annalyn na maikasal ang kanyang ina dito kay Carlos dahil two-face nga daw ito. May dalawang pagkatao na magiging mabait pagharap ito si Lynette at kapag harap siya ay plastic. Yan po ating abangan mamaya sa Abot Kamay na Pangarap.